kinakausap nga ako ng isang congressman na just recently and he was explaining to me na kaya pala mga naka-Amerikana yung mga yan dahil dun sa Congress pag nagbigayan na ng pera, dun nila isinusuksok yung pera sa kanilang sa bulsa ng mga Amerikana. Kaya raw mga Amerikana nila hila-hila ng ganun dahil sabi niya mabigat ang meron kang 4.5, 3.5 million sa na cash sa loob ng Amerikana mo inilalagay. Kaya pala ganun. May pila pala yung mga yan. Puro taon, pera po ng taong bayan yan. Kaya pala yung, tapos yung mga perang yun, ginagastos sila sa kanilang mga luxury lifestyle o luxurious lifestyle, sa mga sports cars, sa mga biyahe. Oo, namimigay nga sila. Pero, winawaldas din nila para sa kanilang mga personal na luho sa katawan. Yan ang kongreso natin ngayon. At alam po nila yan. May pila dyan. Kahit mayaman ka na, bago, luma ka na, kaya nagtataka tayo bakit yung mga bagong congressman na akala natin noon magsasalita laban sa korupsyon, iba'y puro wala raw silang alam. Wala sila alam kasi siguro nakatanggap na sila. Ano na ba ang tingin mo sa ating laban kontra korupsyon? Meron po bang mananagot sa issue po ng flood control, Chairman? Well, ang issue na kasi ngayon, ang hinahanap talaga ng tao ay managot na ho si Pangulong Marcos. Dahil siya na talaga itinuturo ng lahat He signed the budget. Si Zaldico na kanilang operator, siya itinuturo. Nung una si Martin ang tinuturo pero ngayon siya na talaga. So, he has to account, he has to explain in details ano nangyari sa sinasabi ni Zaldico, ano nangyari sa pondo. And kailangan niyang ipabalik lahat ito. So, and then, of course, ang nahanap natin lahat, kailangan matigil ito tsaka mapanagot yung mga sangkot. Dahil alam natin na halos lahat ng congressman talagang nakinabang sa talagang nilustay, pinagnakawan ang pera ng bayan at we has to hold these people accountable. And seems like itong nangyayari ngayon, wala namang mangyayari dahil yung pag-iimbestiga na pangunguna ng Pangulo, parang nagiging pinagtatakpan lang yung mga totoong dapat managot tapos ginagawang scapegoat at fall guy yung kanilang mga tauhan. Alam ng tao at hindi nila maipalulusot. Ganun ba? Opo, pero sa tingin po ba niyo, Chairman, meron talagang anggulo na iniiwas dahil ngayon sa Senado mukhang nagbabago na naman ang script, no? Mukhang may bagong pahayag na naman doon. Well, kaya nga po iniiwas at inilalayo kay Presidente Marcos. This all started and will end with President Marcos dahil itong mga insertions na pumasok sa flood control. Hindi po pwede, hindi niya alam ito Dahil lahat po ito, budget po niya yan ipapaalam sa kanya yan ng budget secretary niya, si Mina Pangandaman, ni Speaker Martin Romualdez. Hindi pwede ilulusot to nang hindi niya alam. So, kaya the buck stops with him. Yung sasabihin niya na siya nagpa-imbestiga, is kanya rin nagsimula At kaya kumbaga yung pagpapaimbestiga niya, iresulta na lang nung galit ng tao, nung biglang bumaha, after niya ipagmalaki na meron siyang 5,500 flood control projects na ginawa. Tapos biglang bumaha kinabukasan. Tapos in the light of pang lugar, 20 billion pa lang inilabas na allocables, tapos wasak-wasak naman yung mga ginawang mga flood control. Sabi nga ho sa akin ng mga tao doon, hindi pa sila nakakita ng ganong kalaking pondo na pumasok. Tapos nagulat sila, tapos sira-sira pala yung mga proyekto, and that happened all over the Philippines. And sabi nung iba at halos lahat, hindi naman lahat pero halos lahat meron ganon.
Dahil pag flood control mo talaga, ipinasok ang pera, puro pagnanakaw yan. And that's what they did. Pero Chairman, to be fair, no? Meron namang pinakulong ang administrasyon, Marcos, hinggil po dito sa issue ng corruption. Hindi po ba 'yun sapat? Hindi po dahil lang hinahanap ng tao talaga managot ay yung mga talagang may sala, yung mga mastermind. Sila Diskaya, puro nila tauhan yan eh. Ang mga contractors po, utusan lang nila yan. So bakit yun ang ikinukulong? Bakit utusan? Dahil kung hindi nila pagbibigyan, kung hindi nila pipiliin, wala naman makukuha yan eh. Kumbaga, tigaw-gawa lang ng resibo yan, ang talagang nagmamaniobra dyan, yung congressman. So sila po yun. And this time, hindi lang yung individual congressman, pero yung pinakataas yung speaker. Hindi naman gagawin ng speaker yun kung hindi naman siya binasbasan ng Pangulo na pinsan niya. So, yun po ang gusto marinig ng tao na yun ang nasa isip natin lahat na gusto nating ipaliwanag ni Presidente Marcos dahil tinakausap nga ako ng isang congressman na just recently and he was explaining to me na kaya pala manaka-Amerikana yung mga yan dahil dun sa Congress pag nagbigayan na ng pera, dun nila isinusuksok yung pera sa kanilang sa bulsa ng mga Amerikana. Kaya raw mga Amerikana hila-hila ng ganun dahil sabi niya mabigat ang meron kang 4.5, 3.5 million sa na cash sa loob ng Amerikana mo inilalagay. Kaya pala ganun. Muy pila pala yung mga yan. Puro taon, pera po ng taong bayan yan. Kaya pala yung, tapos yung mga perang yun, ginagastos sila sa kanilang mga luxury lifestyle o luxurious lifestyle sa mga sports cars, sa mga biyahe, oo, namimigay nga sila. Pero, winawaldas din nila para sa kanilang mga personal na luho sa katawan. Yan ang kongreso natin ngayon. At alam po nila yan. May pila dyan. Kahit mayaman ka na, bago, luma ka na, kaya nagtataka tayo bakit yung mga bagong congressman na akala natin noon magsasalita laban sa corruption, iba'y puro wala raw silang alam. Wala sila alam kasi siguro nakatanggap na sila. Dahil sinasabi nga ni Congressman Lian, sweldo pa lang raw, MOOE pa lang daw, 2 milyon na, 1 milyon na, 1.5 na, iba-iba kasi depende kung gaano ka kalakas na congressman. Kung speaker ka, mas malaki. Kung chairman ka, mas malaki. At buwan-buwan po yan, depende pa yun sa chairmanship mo. So, yan po ang kabulukan ng sistema ng Kongreso natin ngayon na ang nangyari, kinuntsaba naman ng Pangulo. So kaya, ganito, nawaldas ang pera natin ng sobra-sobra yet we are not receiving any explanation. Puro pagbabanta ng investigasyon at pagpapakulong ng mga small fish, ng mga fall guy nila, si Diskaya na isa lamang namang kontraktor, na inutusan nilang lahat, tapos pinaginamit nila, tapos yung ilalaglag nila. Ni Zaldico na inutusan nila, ginamit nila, pero hindi naman magagawa ni Zaldi yun mag-isa dahil chairman lang siya ng Appropriations Committee. He will still be answerable to the Speaker and to the President, which he said that he was. Yung mga detalyeng inilabas ni Lian, ni Zaldi, hindi pa rin na ipapaliwanag ngayon Laging ibabato sa ombudsman, ibabato sa ICI, na wala namang nangyayari. So kaya dapat talaga sagutin na to diretsyon ng Pangulo para mabigyan linaw at magkaroon ng kaayusan. Kumbaga kasi huli na Yun ang issue rito Huli na natin sila pero imbis na pagsisihan para mabago pinagtatakpan pa dahil balak sigurong ulitin. Opo. Chairman, 40 years na po ngayon ang pagitan ng Marcos Jr. at Marcos Sr. government. 40 years. 40 years po ng People Power Anniversary on February. Anong pakiwari mo, Chairman, doon sa numerical representation ng number 40? Opo, 40 is a very significant. Ang akusasyon sa kanya ay pagpapakulong ng kanyang mga kalaban sa politika at ng mga komunista nagpoprotesta. Ngayon, nakikita natin,
si President Marcos Jr. ay nagpapakulong din ng kanyang mga kalaban sa politika, pero ang kabaligtaran na pinakukulong na niya ay mga sundalo na nagpoprotesta. Pang-apat, ang kanyang ama, si President Ferdinand Marcos Sr., was recovering gold from the war na binaon ng mga Hapon. Si President Marcos Jr. ngayon ay nagbebenta naman ng gold and while trying to recover his father's wealth. So kapag pinagsama-sama mo yun, hindi mo masasabing coincidence lang dahil masyadong marami. But we are seeing history repeating itself. So, when I realized that po, then, I wanted to, talk about it and paalala kay Pangulong Marcos Jr. na merong Diyos na naghahari sa langit at lupa, kanyang pananagutan, na kung hindi niya babaguhin at pagsisisihan kanyang mga ginawa, baguhin at panagutin, i-apply lang ng tama ang batas, ay huhusgahan po siya ng Diyos. Kaya po ako, nananalangin dahil naniniwala ako na pwede naman magbago pa dahil God is a God of second chance. But itong pagbabagong ito at pagsisising to will all depend on Him. This will be His personal choice and His alone. Or suffer the same consequence that His father, or He may suffer the same consequence of His father. So, si President Bongbong Marcos is a man who brings with him a legacy of a great man. Magaling naman talaga yung matandang Marcos. Maraming Pilipino nagsasabi na he is probably one of the greatest president ever. Sa akin, that's President Duterte dahil yan ang nakasama ko, yan ang nakita ko, yan ang witness ko. Pero to some, they will say President Ferdinand Marcos Sr. is probably one of the best. So ibig ko sabihin, maganda ang kanyang legacy at bloodline. Kaya naniniwala ako na meron siyang pagbubunutan ng lakas ng loob at pangalan at dugo para gawin ng tama. Hindi pa huli ang lahat 3 taon pa siya. He can repent from his sins, ipatigil ang lahat ng kalokohan, gawin mo ang tama, gawin lang ang batas, panagutin lang at talagang harapin kung anong pagkakamali. Harapin, ibalik ang nawala, hold everyone accountable at gawin ang tama. And that so that he will redeem himself from this mess that he has gotten himself into. Opo, reaction nyo lamang po, si Edmar po ito pala, Sir Greco. Reaction nyo lamang po kasi mayroong survey na inilabas kahapon ang Pulse Asia. Ito ay ginawa December 12 to December 15. Andyan pa ba siya, no? Ginong Greco? Okay. Apo. Sir Greco, last December 12 to 15, nagkaroon po ng survey ang Pulse Asia kung saan lumalabas dito, tinanong kasi yung ating mga kababayan kung gaano kalaki o kaliit ang tiwala ninyo sa bawat isa sa mga sumusunod na tao upang tugunan ang katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Ibig sabihin, tinanong sila kung ano masasabi nila sa pag-address sa problema sa korupsyon sa flood control. Now ngayon, dito po kay President Bongbong Marcos Jr., sa trust niya, rating, kumbaga tiwala ng taong bayan, nakakuha siya ng 30% ang nagsasabing may tiwala sila na matutugunan yung problema sa korupsyon sa flood control projects. Pero mas mataas po yung 0 hanggang sa mababa ang kanilang tiwala na matutugunan ito. Naglalaro ito sa 48%, no? 30 versus 48. Ito'y last December. Kung ihahambing naman noong September 2025, ang survey dito sa may tiwala bumaba kasi last September 2025 mula 32 naging 30. Tapos yung nawalan ng tiwala o mababa yung tiwala na ma-address yung problema sa korupsyon ay mula 45, abay tumaas pa.
naging 48. So sumasalamin ito sa kasalukuyang ganap na itong problema sa korupsyon. Kahit na pinagmamalaki nila na sila daw yung nang una para maisiwalat at tinugunan itong problema sa korupsyon, ay hindi nagre-reflect as good image sa kanya, Ginong Greco. Pagka inad nyo po yung dalawa, yung negative 50, tapos ang positive 30, magiging negative 20, negative 18 po yan, net trust rating. Talaga pong wala ng tiwala ang tao sa administrasyon, sa Pangulo. Bagsak na talaga ang tiwala. Kasi hindi mo naman maloloko eh. Hindi naniniwala ang tao na siya ang nag-expose. Dahil ang nag-expose nito, Diyos eh. Dahil nung SONA niya, ang sinabi niya, nagpagawa siya ng 5,500 flood control projects. Yun pala, puro mga ghost projects at saka mga substandards, kaya bumaha, pinaulan ng Diyos. So walang infrastruktura na yun pa ang isang comparison, yung tatay niya is known to have built infrastructure project, great infrastructure projects, hospitals, roads, etc. Siya, napagawa niya flood control na projects na anomalous. Mga kababayan, patuloy ho nating panalangin ng ating bansa, lalo na sa darating na Pebrero sa nahaharap na issue, magbabantaan ng pagsasampa ng impeachment sa dalawang pinangmataas nating mga pinuno. Panalangin po natin na ang ating bansa ay magabayan, ang katotohanan ay lumabas, at korupsyon po ay matigil. Iwasan po natin yung pagsali sa mga rebellion, pagsali sa mga lalo na yung mga komunista, yung mga pagtawag na pagpapagulo ng gobyerno. Subalit, maghanda rin po tayo sa pagbabago. Ang akin pong I still firmly believe na the Philippines is ready to make changes in its constitution. Kailangan na po natin ang korupsyon sa gobyerno talagang malala pa sa malala. Everybody's in it, winawaldas ang pera, sobra na ang hirap. Ang kayamanan ng Pilipinas napupunta na lang sa 1% ng Pilipino. 1% of the Philippines are getting 70% of national wealth, while the rest, 51, almost 70% of the Filipinos say that they are poor, and it is because of a bad and corrupt government. So kung may magbabago po dito, tayo ang kailangan mag-assure nun, pero pag-ingatan natin paano natin gagawin para maging maayos ang pagbabago at transition. Sundin po natin ang batas. Kung mawala ang Pangulo, merong pangalawang Pangulo. Kung mananatili ang Pangulo, gawin niya ng tamang yung trabaho. So in all that, panalangin po natin ang bansa at magsama-sama at magkaisa po natin. Maraming salamat. Ang bayan kong Pilipinas